Nabuhay ako sa kadiliman ng malamig na pader. Ramdam ko ang bawat pintig ng aking puso na umaalingaw sa nakaka-suffocate na espasyo. Tuwing umaga ay nagigising ako na may mga bangungot, at tuwing gabi ay natutulog ako sa takot na hindi nawawala. Akala ko ay nakita ko na ang lahat, marahas na digmaan, makapigil hiningang pagkabasag ng bilangguan, nakakapanghinayang pagpapahirap, ngunit iyon lang ang nakita ko sa isang mundo na mas karaniwan kaysa sa may isip mo. Ngunit mayroong isang lugar na walang sinuman, kahit na ang pinakadelikadong mga kriminal, ang mangahas na mangarap na puntahan. Isang kulungan na walang sinuman ang makapaghahanda sa brutal na katotohanang nilalaman nito. Nang matanggap ko ang paunawa na lumipat sa bagong bilangguan, naisip ko na lang na pagkakataon na ito para makalayo sa sakit ng lugar na ito. Ngunit hindi ko alam, ang kakaharapin ko ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bangungot na naranasan ko. Sa paglalakbay na yon, hindi lang ako nakakulong. Pumasok ako sa isang lugar kung saan hindi nakasulat sa papel ang rules kundi sa dugo. Hindi lang mga kilalang kriminal ang nakatagpo ko, ngunit nakaharap ko rin ang mga nilalang na hindi mo akalain, mga bagay na mas kakilakilabot kaysa sa mga halimaw sa mga kwentong bayan. Pero ako, kailangan kong mabuhay. Dahan-dahang bumukas ang mga pinto ng bagong bilangguan, at pumasok ako. Isang madilim na liwanag lamang ang dumaan sa walang laman na mga pasilyo, kung saan mga anino lamang ang sumasayaw sa ilalim ng nakasisilaw na pulang ilaw. Ang mga kakaibang panuntunan ay nakapost sa lahat ng dako bilang isang huling babala. Lumayo ka sa medical area. Kung bumukas ang pulang ilaw, magtago ka agad. At ang pinakakakaiba, darating si Warden ng 3 oras 33 minuto diyan, mag-ingat ka kung mahahanap ka niya. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Kakaibang mga imahe, kakaibang mga tao, lahat ay pinagsama sa isang nakakatakot na larawan na walang sinuman ang makapagpaliwanag. Ang alam ko lang, once na pumasok ako dito, wala na ako sa sarili ko. Hindi na ako ang kriminal na nabubuhay noon sa lipunan. Nakasangla ako sa larong hindi ko maintindihan. And then may narinig akong sigaw. Isang sigaw na hindi mo malilimutan. Ang sigaw ng naghihingalong kaluluwa. Ang sigaw ng isang lalaki na humarap sa kung ano ang walang pinangahas na isipin. At alam ko, hindi na ako makakabalik. Maaari lang akong sumulong at makahanap ng isang paraan upang mabuhay. Pero makakaligtas ba ako? At ang aking kwento, ang kwento ng isang kulungan na hindi katulad ng iba, ay mag-iwan sa iyo ng pag-isip tungkol sa iyong naririnig. Ang naranasan ko ay magpapaharap sa iyo sa tanong na, mabubuhay ba talaga ang mga tao sa isang lugar na tulad nito? Nabuhay ako sa mundong ito mula noong ako ay 17 taong gulang. Isang mundong walang dahilan, walang sangkatauhan, tanging ang mga batas ng karahasan at kapangyarihan. Araw-araw akong nahaharap sa kamatayan, tuwing gabi ay nabubuhay ako sa mga bangungot na hindi natutulog.
Mga gangwar, mga sagupaan sa pagitan ng mga kriminal na gang, brutal na pambubugbog, at kahit na makapigil hiningang mga prison break, lahat ng ito ay sumasagi sa akin magpakailanman. Nakakita na ako ng mga lalaki na bumagsak sa sakit, at maraming beses akong nakatayo sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang isang bagay na hindi ko makakalimutan ay ang mga mata ng mga patay, ang mga hindi na nagkaroon ng pagkakataong umatras mula sa lugar na ito. Gabi-gabi ang titig nila sa akin sa tuwing nakapikit ako. Unti-unti, naging bahagi na ako ng mundong iyon. Mataas ang mga pader, malamig ang bakal, parang horror songs ang mga hiyawan mula sa mga detention area. Sanay na ako. Ngunit pagkatapos, isang araw, nakatanggap ako ng ilang nakakagulat na balita, mga balita na maaaring magpabago sa aking buhay magpakailanman. Tumingala ako, mula sa dilim ng malamig na kwarto, isang gwardiya na may hawak na papel ang lumapit. Hindi ko na matandaan ang pangalan niya, ang natatandaan ko lang ay palagi siyang malamig at walang laman na tingin. Inabot niya sa akin ang isang papel, bumubulong na para bang ayaw niyang marinig ko, "Congratulations, lilipat ka na sa isang bagong lugar." Natulala ako, umiikot ang isip ko. Isang paglipat ng bilangguan? Lahat ng nandito, gaano man kalupit, ay nakasanayan ko na. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ay isang pagkakataon upang makatakas sa impyernong ito, o ito ba ay isa pang bitag kung saan haharapin ko ang mas masahol pang mga bagay? Itong paglipat, ayoko. Kahit na ang bilangguan na ito ay palaging isang madilim na butas, na may malamig na pagkain at malamig na buto sa gabi, dito ako bumuo ng mga relasyon na sa tingin ko ay mapoprotektahan ako. At ngayon, kailangan kong pumunta. Kinailangan kong iwanan ang mga kasama sa selda na nakasama ko, ang mga taong naparito ko na itinuturing kong pamilya, kahit na ayaw kong aminin. Kinuha ko ang bag ko na naglalaman lang ng ilang personal na gamit. Napakaliit ng bag na nararamdaman kong tumatama sa aking paa sa bawat hakbang. Isang lumang radyo, isang panulat, isang sira-sirang Biblia, iyon lang ang nasa kamay ko. Isang panghabang buhay na nakaimpake sa sira-sirang bag na yon. Si Josh, isang cellmate ko, ay sumisigaw mula sa malayo, "Good luck, magiging maayos ka." Pero alam ko, hindi ko na makikita ang mga taong ito. Hindi ko nakita ang aking pamilya sa nakalipas na 5 taon. Walang bumibisita, walang nagpapadala ng liham, wala man lang naglalagay ng pera sa account ko. Ang natitira na lang ay mga alaala na kumukupas, mahabang araw na dumaan, at lumalagong kalungkutan. Sumakay na ako sa bus. Sa pagkakataong ito ay wala masyadong tao ang kasama nila, ilan lang ang mga kriminal at ang gwardiya na si Shay ang nakaupo sa kanila. Napansin kong hindi katulad ng mga normal na gwardiya si Shay. Mataba siya, kasing pula ng kamatis ang mukha, at tamad na tingin na parang walang pakialam sa iba kundi sa sarili niya. Umupo ako at tumingin sa bintana ng sasakyan. May isa pa lang na kriminal na nakaupo sa tabi ko. Itong isang ito ay may kakaibang anyo, ahit ang ulo, ni isang buhok, at walang buhay na mga mata. Sa tapat namin, patuloy kaming kinakausap ni Shay, pero hindi ako makapag-focus sa sinasabi niya. Isa lang ang tanong sa isip ko, ano ang kakaharapin ko sa bagong bilangguan na ito? At pagkatapos, nagsimula ang paglalakbay. Pagkatapos, mauunawaan ko na ang kailangan kong harapin sa hinaharap ay isang bagay na hindi maiisip ng sinuman sa atin. Ang biyaheng ito ay hindi katulad ng anumang paglalakbay noon.
Ilang beses na akong nakasakay sa mga bus na ganito, may mga kakaibang kriminal sa paligid, pero iba ang pakiramdam ngayon. May kung ano sa hangin, isang nakakatakot na pakiramdam na sumabit sa pagitan namin. Ang lumang bus, ang pintura nito ay kupas, gumulong ng husto sa mabatong kalsada, lumiliko sa hindi malinaw na pagliko, malayo. Pagtingin ko sa labas ng bintana, puro siksik na puno lang ang nakikita ko, kadiliman ang pumupuno sa tanawin. Ang kahabaan ng kalsadang ito ay hindi katulad ng anumang lugar na nakilala ko. Ang nakaupo sa tabi ko ay isang kakaibang bilanggo, hindi katulad ng sinumang nakilala ko. Timmy. Kakaiba ang itsura niya, kalbo ang ulo, walang buhok, walang emosyon ang mga mata. Ang kanyang buong mukha ay inukit mula sa bato, tuyo at malamig. Hindi siya nagsalita noong una, nakaupo lang, hawak ang isang manipis na libro sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nililipad ang mga pahina na parang wala siyang nakita. Ngunit pagkatapos, isang tanong ni Shai, ang gwardiya na nakaupo sa harap, ang bumasag sa katahimikan. Hulaan mo kung ano ang iniisip mo tungkol sa bagong kulungan na ito. Wala na akong oras para sumagot, nagsalita kasi si Timmy, mababa at malamig na parang yelo ang boses. Bagong kulungan? Hindi ko alam. Pero balita ko. Experimental prison yon. Experiment? What the hell? Nobody knows for sure. Pero heard that place is unlike any other prison. It was built for a different purpose. Siguro to test things the government don't want anyone to know. Not just to detain, but to test, to monitor. Huminto si Timmy, ang kanyang mga mata ay tumatago sa akin, na para bang may sinasabi siya tungkol sa isang bagay na totoong-totoo, napakalapit. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang bumangon sa loob ko. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, ngunit ramdam ko ang takot sa kanyang boses, at ako mismo ay nagsimulang makaramdam na parang naglalakad ako sa isang bitag na hindi ko matakasan. At kaya umupo kami roon, nawala sa kakaibang pag-iisip tungkol sa bagong bilangguan. Ang mahabang daan ay desyerto, walang kaluluwa ang nakikita, tanging walang katapusang madilim na kagubatan. Ang isang gilid ay bundok, ang kabilang panig ay kalaliman. Sinubukan kong tumingin sa labas, pero madilim lang. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay hindi maipaliwanag. Nabuhay ako sa maraming bilangguan, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong katahimikan. This feeling, parang gusto kong bumaba agad ng bus. Huminto ang bus. Walang hustle and bustle, walang tunog ng sasakyan o mga taong dumadaan. Nagkaroon lamang ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi ko maipaliwanag. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nakita ko ang isang madilim na espasyo, walang ilaw, walang buhay. Makapal na kadiliman lang ang nakikita ko, parang may hindi nakikitang nakatingin sa bawat kilos namin. Pakiramdam ko ay tumapak lang ako sa ibang lugar. Isang lugar na hindi bilangguan. Ngunit ito ay isang malalim na itim na butas na hindi matatakasan ng sinuman. Hindi ito ang kulungan na narinig ko. Walang barbed wire, walang nagtataasang pader. Tanging kadiliman ang sumasakop sa lahat. Napuno ng amoy at malamig na amoy ang hangin. At ang pakiramdam na hinding-hindi ko makakalimutan ay ang pakiramdam ng walang paraan. Napatingin ako sa mga kadena sa dingding, pagkatapos ay tumingala ako at nakita ko ang isang itim na pinturang kahoy na pininturahan, luma, na parang ilang siglo na. Shai, tawag ko sa kanya, hinawakan ng mga kamay ko ang bag, gumaan ang pakiramdam ko sa mga kamay ko. Nasaan ito? Hindi ko alam, ngunit ang lugar na ito ay medyo kakaiba, hindi ba? Sumara ang pinto sa likod namin. Pumasok tayo sa isang mundo na walang sinuman ang makapaghahanda sa atin. Isang lugar kung saan wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung ano talaga ang aming dinadaanan. At habang naglalakad ako sa pintuan, isa lang ang nasa isip ko, hindi na ako makakabalik. Nakarating kami doon ngunit hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bawat galaw namin ay tila binabantayan, na para bang may naghihintay na bumalot sa aming lahat. Isa pang mas madilim na buhay ang naghihintay sa akin.
Pagpasok namin sa loob ng bilangguan, napagtanto ko kaagad ang lugar na ito ay hindi katulad ng anumang lugar na napuntahan ko. Hindi lang dahil sa lamig o sa matataas na itim na pader na nakapalibot dito, kundi dahil sa mga kakaibang alituntunin na hindi ko maintindihan. Ang mga patakarang ito ay maaaring nakakabaliw, ngunit may mga kahihinatnan para sa hindi pagsunod sa mga ito. Tiningnan ko ang mga karatula na nakapaskil sa buong dingding. Bawal pumasok sa medical area. Pagkatapos kong basahin, hindi ko napigilang matawa dahil wala ni isa sa amin ang makahuhula kung bakit nagkaroon ng kakaibang sugnay. Mayroon bang bagay sa lugar na medikal sa bilangguan na ito na hindi natin alam? At saka, kung bumukas ang pulang ilaw, huwag kang umalis ng kwarto. Dito, kung bumukas ang pulang ilaw, makikita mo mga bagay na hindi maiisip. Napatingin ako kay Timmy. Mukha siyang seryoso. Nagsimulang tumulo ang pawis sa aking noo. Hindi lang isa o dalawang tao ang nagsabi, kahit si Shay, ang kakaibang bantay, ay walang masyadong alam sa lugar na ito. Umiling lang siya at nagpatuloy sa pag-akay sa amin sa mahabang madilim na corridors. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko mas lalo akong lumulubog sa bitag na walang paraan. Pagkatapos, dumaan kami sa isang lugar na hindi ako makapaniwala. Sa harap namin ay isang silid na puno ng mga kakaibang bagay. Mga higanting tornilyo, kinakalawang na kutsilyo, lumang kadena ng bakal, at mga instrumento sa pagpapahirap na hindi ko pa nakita noon. Mga upuan na may mga spike na nakakabit, isang bitag na gawa sa matutulis na kahoy na patpat. Hindi ko maisip na ang mga bagay na ito ay ginamit upang pahirapan ang mga tao. Hindi ito ordinaryong kulungan. Ang lugar na ito ay may kombinasyon ng pisikal at mental na pagpapahirap na hindi ko pa nararanasan. Ang mga pasilyo ay madilim, puno ng kakaibang mga pintura, at mga bagay na walang katotohanan na ipinapakita bilang isang babala. Ang eksenang ito ang nagparamdam sa akin na para akong nawala sa mundong hindi maintindihan ng tao. Hindi tayo dapat magtagal dito. Go lang, dali. Sabi ni Timmy, pero naramdaman ko rin na parang may mali. Nakadikit pa rin sa akin ang kakaibang pakiramdam na hindi ko matitinan. At pagkatapos, ang katahimikan na yon ay biglang nabasag ng kakaibang ingay, parang scratching from somewhere very close. Nakatayo kami na nakaugat sa lugar. Biglang, mula sa dilim, isang figura ang dumaan sa amin sa bilis na hindi ko maisip. Isang higanting nilalang, mukhang lobo, ngunit may itim na balat, walang buhok, at puting buto ang mga mata. Gumalaw ito na parang isang lobo, tahimik at mabilis. Lumabas ang hininga nito na parang malamig na hangin, na may dalang matinding amoy. At bago ko pa maisip, nandoon na. Wala na kaming time mag-react ni Timmy. Tumakbo lang kami. Tumakbo na parang hinahabol ng kamatayan ang bawat hakbang. Nauna nang tumakbo si Timmy, sinubukan kong makasabay, pero umalingaw sa likuran namin ang mabibigat na paghinga ng nilalang. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong wala akong silbi, wala akong magawa kundi tumakas sa halimaw na yon. Masyadong mabilis ang mga yabag nito, sobrang lakas. Ramdam ko ang init ng katawan nito sa pagdaan nito. Si Timmy, hindi na siya estranghero, biktima lang siya tulad ko. Nahihilo ang aking mga mata, isang itim na anino lamang ang aking nakita, pagkatapos ay isang masakit na hiyaw ang umalingaw-ngaw. Nahuli si Timmy. Napaangat siya, nanghina ang kanyang katawan, at may tunog ng mga buto na nabali, dahilan upang ako ay tumalikod. Hindi ko siya mailigtas. Isang katotohanang ayaw kong harapin. Si Timmy, ang kaisa-isang cellmate na naiwan ko, ay wala na. At ako tumakbo lang ako. Tumakbo para mabuhay. Ngunit ano ang humahabol sa akin? Ano nga ba ang naghihintay sa akin sa kulungan ito? Kailangan kong lumabas pero pwede ba?
Tumakbo ng walang tigil. Yun lang ang kaya kong gawin ngayon. Si Timmy ay tumakbo sa unahan, sinundan ko siya, ni isa sa amin ay hindi alam kung saan kami pupunta, ngunit hindi na kailangang lumingon, hindi na kailangang harapin ang halimaw na yon. Palapit ng palapit ang mga yabag ng nilalang sa likuran namin, tila mga kutsilyong tumatagos sa hangin ang hiyawan. Biglang may nakita kaming pinto. Medical area, nabasa ko ang kupas na letra sa pinto. Ito ang tanging lugar na makapagliligtas sa amin. Ang isang lugar na tila tahimik, ay maaaring magbigay ng isang bagay upang pigilan ang takot na ito. Naunang sumugod si Timmy, sumunod naman ako malapit sa likod. Ang pinto ay sumara sa likod namin, at ang espasyo ay tila naging mas tahimik kaysa dati. Ngunit nang pumasok kami, ang unang nakapansin sa aming mga mata ay hindi medikal na kagamitan o gamot. Yan ang mga bata. Hindi na bata ang mga bata. Ang kanilang balat ay kulubot, na may kakaibang mga galos, ang mga sugat ay tila natahi sa isang imposibleng paraan. Puti ang kanilang mga mata, walang anumang emosyon, tanging kalupitan. Sa kanilang mga kamay, kumikinang ang matatalim na kutsilyo at gunting sa madilim na liwanag ng lugar na medikal. At nagsimula na silang maglakad papunta sa amin. Wala na tayong paraan pabalik. Sumigaw si Timmy, ngunit walang oras para mag-isip. Dali-dali akong kumuha ng medical pen sa mesa at itinutok iyon sa pinakamalapit na bata. Ang kutsilyo sa kamay niya ay dumampi sa mukha ko, nag-iwan ng malalim na sugat sa kamay ko. Ang sakit ay masakit, ngunit hindi ko napigilan. Hindi ito ang oras para maging mahina. Ito ay isang labanan sa buhay at kamatayan. Nilabanan namin ang bawat saksak, bawat suntok nitong mga batang demonyo. Sa tuwing sumusugod sila sa akin, kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Sinusubukan kong iwasan ang nakamamatay na pag-atake. Si Timmy ay hindi mas mahusay kaysa sa akin. Ang kanyang kamiseta ay pinunit ng isang bata, na nagpapakita ng isang sugat sa kanyang likod. Halos wala na kaming lakas para ipagpatuloy ang laban. Ngunit walang ibang pagpipilian. Ang mga eksperimentong ito, hindi lang ito tungkol sa atin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-survive sa isang madilim na bilangguan. Ito ay mas malalim, mas madilim, mas kakilakilabot kaysa sa naisip ko. Ang gobyerno o ilang makapangyarihang grupo ay nagtayo ng isang bilangguan, hindi para hawakan ang mga kriminal, kundi para subukin ang kaligtasan ng tao. Para makita kung hanggang kailan tayo magtitiis, at kung kaya nating mabuhay kapag kaharap ang mga nilalang na hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung makakalabas ako. Ngunit alam ko ang isang bagay, kailangan kong mabuhay. At lalaban ako, kahit laban sa hindi maisip. Walang paraan pabalik, walang makakatulong. Sarili ko lang ang maaasahan ko. Ang bilangguan na ito ay higit pa sa isang eksperimento. Ito ay impyerno sa lupa, kung saan ang mga kakilakilabot na nilalang at masasamang tuntunin ang namamahala sa lahat. At ako, isa lang akong ginyapig sa bitag na ito. Tumatakbo kami. Tumakbo ng walang tigil. Si Timmy ay tumakbo sa unahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pawis, ang kanyang bibig ay humihinga ng malalim. Hindi ko maiwasang isipin ang mga pinagdaanan namin. Mga kakaibang nilalang sa medical ward, mga multo na bata na may kakaibang peklat, bangungot na itim na lobo na halimaw. Ngunit sa sandaling ito, sa gulat, hindi namin mapigilan, hindi makapag-isip.
Tumakbo kami papunta sa pinto sa dulo ng hall. Hindi ko na alam kung ano ang hinahanap ko. Gusto ko lang makalabas, gusto ko lang makatakas sa impyernong ito. Ngunit pagkatapos, nang sa wakas ay bumukas ang pinto, napagtanto kong wala talaga kaming natakasan ni Timmy. Pumasok kami sa ibang espasyo, malawak at madilim, na para bang ang kulungang ito ay walang katapusan, walang daan palabas. You see, we survived but the price was great. Yung mga nilalang, hindi sila ordinaryong halimaw. That was just the tip of the iceberg. Tama si Timmy. Hindi ganoon kasimple. Ang kulungan na ito ay higit pa sa isang lugar para kulungan ang mga kriminal. Ito ay hindi lamang isang malamig, marahas, lugar na puno ng krimen. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang kakilakilabot na eksperimento na hindi namin maisip. Ang mga supernatural na nilalang, mga kakaibang halimaw ay hindi lamang nariyan upang takutin tayo. Bahagi sila ng isang eksperimento na hindi nakita ng sinuman na darating. Unti-unti naming napagtanto ang katotohanan. Ang kulungan na ito, hindi lang tayo ang hawak nito. Ito ay isang lugar kung saan pinalaya ang mga supernatural na nilalang. Mga halimaw, mga batang multo, lahat ay bahagi ng isang nakatutuwang eksperimentong pamamaraan. Gobyerno, ilang lihim na organisasyon. Hindi namin alam. Ngunit kami ay mga lab na daga sa kulungan na ito na sinubukan ng ilang puwersa na hindi namin maintindihan. Hindi ako makatiis. Parang umiikot ang lahat sa paligid, parang hindi ko na masabi kung ano ang totoo at kung ano ang virtual. Napatingin ako kay Timmy, pero nagbago na siya. Hindi na siya ang cellmate na kilala ko. Nagiging bahagi na siya ng lugar na ito, tulad ko. Pareho kaming nagbago at hindi na kami magiging pareho. And then realized, I can't escape this obsession. Ang mga alaala ng kulungan na ito ay hinding-hindi ko iiwan. Ang mga nilalang, ang mga kakaibang alituntunin, ang mga laban sa buhay at kamatayan, lahat ay susunod sa akin habang buhay. Hindi iyon ang survival na gusto ko. Ito ay kaligtasan ng buhay na dumating sa isang presyo na hindi masusukat sa anumang bagay. At ako hinding-hindi ko makakalimutan ang nangyari sa kulungang ito. Ang kulungan na ito ay hindi isang lugar ng detensyon. Ito ay isang kakilakilabot na pagsubok. At tayo ay mga ginyapig lamang sa impyernong ito. At ngayon, ang tanging tanong na natitira ay makakaalis na ba tayo dito? O magiging bahagi ako ng eksperimentong ito magpakailanman?